Tuwing umaga, sabay na sumisikat ang araw para sa lahat. Pero may mga batang naglalakad papunta sa paaralan, habang ang ilan naman naglalakad papunta sa trabaho. Parehong may pangarap, ngunit magkaibang daan ang tinatahak. Para sa akin, ang edukasyon ay pagkakataong baguhin ang buhay natin. Iba-iba man ang pananaw natin sa edukasyon, iisa lang ang katotohanan. Ito ang susi sa mas mabuting kinabukasan. Sa likod ng bawat guro ay isang kwento ng sakripisyo. Si Ma'am Almira, huwara ng tapang, tiyaga at pananampalataya. Isang babaeng minsang nadapa, ngunit mas piniling bumangon. 7 taong gulang pa lamang ako nang maghiwalay ang aking mga magulang. Sa bawat gabing may gasera, doon ko'y sinulat ang pangarap ko. Nagtatrabaho ako bilang kasambahay. Naging magulang man ako sa murang edad, ngunit hindi ko hinayaang mamatay ang pangarap ko. At kahit buntis ako noon, ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral. Ngayon, isa na akong master teacher. Huwag kang susuko. Ang edukasyon at pananampalataya ay siyang gagabay sa iyo sa tamang landas. Bakit hindi mo natapos ang pag-aaral? Kami, kahit una man kami nag-eskwela, wa man may ginikanan, di man may katiwa sa eskwela, kay wa man may ginikanan. Nagdagko na sa among mga iyaan. So, ang amo iyaan na may mga anak. So, ang iyaan lang anak pa eskwelahon, kung sa amo kami maulaan. Muna amo ang sa among panahon, year 1970. Ito mga tapos ang pangarap ko kasi mga pamilya financial, isa rin sa mga kakulangan namin. Kaya nga hindi ako nakapagtapos ng pangarap. Ito, tricycle driver na lang ang nakiklapot ko. May gana. Huwag kong ganahin nagkuhan kay bulok man. Tungod sa kalisod ba dyan? Tungod sa kalisod ka na una, minus pag support sa one. May kwarta, eskwela. Dahil sa walang financial perang panggusto sa pagkain, Di na ako natapos ang akong pag-aaral kay nainganyo ko sa akong mga classmates na mato sila Manila, unarbaho, unya, inika Sabado, makakwarta sila. Diya mo to nga, tuod, hinadto ko sa Manila, nanarbaho ko dito. Diya, abdan o pila ka buwan, akong ginikanan, giapas ko kay eskwelahon ko. Diya ako, wa ko huli sana ba? Kay angay na ko sa Manila, kay nagito ko na may sweldo. May mo to nga, ito ko mo, mauban nila. Kaya naingan yun, nalagi ko.
nga naikwarta makapamalit ko unsa yung gusto, makapamalit ko mga alahas na ho, mga singsing, mga kwintas, mga arios. Maoro po na ho. Kung may pagkakataon, babalik ka ba sa pag-aaral? Sa karon panahon na murag dili na. Tuod na po tingamo ko. Pauyaw naman ka. Sa edad ko ngayon, parang malabo na yata. Kasi sobrang nasa kalendaryo eh. Tiguang na. Siguro dahil kay mga kuha naman ta. Katakot kay anak ko sa eskwela. Hindi na, kasi matanda na. Ay, it's na. Last na pipi. Oo naman, yes. I'm willing to go to school. Sa pag-aaral kay matanda na. Hindi, mag-uman na lamang ko, mananom na lamang ko, humay, o unsa-unsa diha mga lagot mo. Kaya rin, mabuhit ko. Hindi, ako na lamang, para na lamang sa akong mga anak na sila, para doon sila eskwela, pero makabot nila ang ilang tumong na makahuman sila sa ilang kurso. Kung dili sila maparihan na ho nga mag-ugmad sa lapok, parehaan basak ko, di lalim yung magtrabaho basak. Ano ang gusto mong sabihin sa mga kabataang may pagkakataon mag-aral? Kailangan makahuman imong eskwela para makamtan po ninyo ang inyong edukasyon nga katuyuan ba? Maka-eskwela mong tarong, makakuha mo sa inyong kurso. Sana po, mga kabataan natin ngayon, mag-aral sila mabuti para maabot nila ang mga gusto nilang maabot nila sa buhay para makapagtapos ng pag-aral. Padador kaya rin makahuman, niligoy. Nandan, ako eskwela, aron na ay ka, naa sila'y mahuman, ya makatabang sa ginikanan. Tuloy sila silang kuhan. Pag-eskwela ko sila may mapagpunan. Aral kayo para kaya sa akin na walang ayos na trabaho. Hindi lang sayangin ang panahon kapag isang next pag-ibig dadaan at sa panahon kasi ngayon, kailangan talaga may sa school, di ka tanggal. Pag magkaroon ka ng mga trabaho, hindi ka makakuha ng maayos sa trabaho pag wala ka edukasyon. Ang masasabi ko sa mga bata na nakakaroon silang pag-aaral, dili gud sila manundog na ho nga itagaan ko chance ang ginikanan mo eskwela, ako'y midili muna na ang isulti ikakuan ninyo padadyon mo eskwela kay aron kamo makabut mo kurso ninyo makatrabaho mo gaan ug makatabang ko mo sa inyong pamilya na maasinso ko dili magparehan nga maguyayot na mga jud lisod-lisod kinahanglan manghangbi puta nga arang-arang ko na itong kahintan. Pinabigyan ng pagkakataon. May mga pangarap na napilitang isang tabi, hindi dahil sa kakulangan ng determinasyon, kundi dahil sa bigat ng realidad. Ngunit sa bawat kwento ng pagtitiis, may liwanag ng pag-asa. Sila ang patunay na hindi mo kailangang may diploma para magkaroon ng dangal. Para sa mga batan ko, mga tagang chance na maka-eskwela, ako na masuti nito ay grab ang opportunity. Hindi na mga tagang chance na maka-eskwela tungkol sa kanilang matod pa sa katiguangan, kinira mo sa kabutang na di makawat mas tiga-kinsa. Usa pa, kung kita magmalampusin sa pag-eskwela, ini mo ay hindi mo dakog tabang kanato aron kita makatagamtang kung kalamuan sa atong kinabuhi. Ang gusto kong sabihin sa mga kabataang may pagkakataong pang mag-aaral, i-grab nila ang pagkakataon na yaon, huwag nilang sayangin na sa ganun ay sa darating na panahon ay meron silang maabot. And then habang meron pang mga magulang na gumagabay o tumutulong sa kanila para makapag-aral, suklian nila ito na sa ganun ay sa future maging successful sila, magkaroon ng magandang
edukasyon ay tulay patungo sa pangarap, pero ikaw pa rin ang maglalakad. Masasabi ko sa lahat ng mga mag-aaral o mga estudyante na may pagkakataong makapag-aral is ipakita or gawin nila kung ano yung mga dapat gawin bilang isang estudyante. Dahil hindi lahat ng mga mag-aaral natin ngayon ay mayroong mga parent or mga kapamilya na pwedeng maibigay yung kanilang gusto makapag-aral, di ba? Lahat is parang naghihikahos na dahil sa hirap ng buhay. Humahanap na nga yung iba ng kanilang mga sariling paraan para makapag-aral. So, kayo mga estudyante na may pagkakataon na makapunta at makapag-aral is ibigay nyo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat gawin bilang mga estudyante, ipakita ang iyong kakayahan sa abot ng iyong makakaya para sa ikatatagumpay ng inyong buhay. Ang edukasyon ay hindi karera kung sino ang mauuna, kundi paglalakbay kung sino ang patuloy na lumalaban. Ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa grado o diploma, kundi sa pag-asa, sa pangarap, at sa tapang na magpatuloy kahit mahirap.